Kasalukuyang nakahiga si Leia sa kanyang higaan habang naiisip niya ang mga naganap na pangyayari sa kanila ng kanyang boyfriend. Nakatitig lang siya sa kesame habang bumabalik sa kanyang alaala ang lahat. Hindi niya lubos maisip na magagawa sa kanya ng kanyang boyfriend ang lahat ng iyon. Minahal niya ito ng sobra, pero niloko lang siya nito at masyado siyang nasaktan. Hindi matanggap ang mga ginawa sa kanya ng kanyang boyfriend. Kailangan niya bang masaktan ng ganito? Papasok si Leia sa loob ng silid ni Bryce para isurprise ang boyfriend, pero mukhang siya pa ang masosurprise sa masaksihang eksena sa loob ng silid. Napahinto siya sa may pinto na papasok sa silid ni Bryce nang maulinigan niya ang ungol na nagmumula sa loob ng kwarto ni Bryce. Para siyang hindi makapaniwala sa naririnig. Pero ipinagpatuloy niya pa rin ang pagpihit ng doorknob at agad niya namang nabuksan ito dahil hindi naman ito nakalak. Pagbukas niya ng pinto, nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang may babaeng nakapatong kay Bryce at mukhang nag-e-enjoy sila. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit sa nasaksihang eksena sa loob ng kwarto. Napatulala siya at hindi siya agad nakagalaw dahil sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman nang makitang may katalik ang kanyang boyfriend. Bryce? Tanging niya lang nasambit dahil sa sakit na nararamdaman. Napahinto naman sila sa kanilang ginagawa na makita siya nito nakatayo sa may pintuan. Agad niyang itinulak ang babaeng nakapatong sa kanya at tinakpan ng kumot ang kanyang katawan at saka siya nito nilapitan. Leia? Hindi iyon pinatapos ni Leia at agad niyang sinampal ng malakas ang pisngi ni Bryce. Walang hiya ka? Bakit mo ginawa sa akin ito, Bryce? Bakit? Sigaw niya. Please, Leia, let me explain. At agad namang hinawakan ni Bryce ang kanyang kamay para pigilan ito sa pagsampal sa kanya. Explain? You don't need to explain, Bryce. I saw everything. You cheated on me. Damned. Sigaw niya sa pagmumukha ng boyfriend. Kitang-kita sa mata niya ang galit at pagpipigil sa kanyang sarili. Leia! Hindi niya pinatapos ang sasabihin ng boyfriend at agad niyang iwinaksi ang kamay nito para makawala sa pagkakahawak nito at sa kanya sinugod ang babaeng nakaupo lang sa may kama at nakatingin lang sa kanila. You bitch! You ruined everything to me. Sigaw niya dito at sa kanya ito hinila sa buhok at siya namang ikinasigaw ng babae dahil sa sobrang sakit ng paghila ni Leia sa buhok niya. Aray! Nasasaktan ako! Stop it! Tili ng babae habang hinahawakan niya ang kamay ni Leia na humihila sa kanyang buhok. No, I would let you go. I will kill you, bitch! Sigaw naman ni Leia dito. Agad namang inalis ni Bryce ang kamay ni Leia sa buhok ng babae para makawala ito. Iyak ng iyak ang babae dahil sa sakit. Stop it, Leia! Stop it! Get out of my room! Simula sa araw na ito, wala na tayo, Leia. Natahimik si Leia sa sinabi ni Bryce at sa kanya binitawan ang kamay sa pagkakahawak sa buhok ng babae. Napatiimbagang siya sa narinig at unti-unting pumapatak ang luha sa kanyang mga mata para siyang sinaksak ng paulit-ulit sa mga katagang narinig niya mismo mula kay Bryce. Bakit? Bakit mo ginawa sa akin ito, Bryce? Ano bang nagawa kong kasalanan sa iyo? Minahal kita ng sobra. Mangiyak-iyak niyang tanong sa boyfriend. I'm sorry, Leia. Let's stop it. Yun lang ang mga katagang lumabas sa bibig ni Bryce at saka iginaya palabas ang babaeng kasama at iniwang nasasaktan si Leia sa loob ng silid. No, Bryce. You cannot do this to me. Ang sakit-sakit ng ginawa mo. May nagawa ba akong mali? I love you so much, Bryce. But how dare you? Bulong niya sa kanyang sarili. At agad siyang lumabas ng silid at umalis sa bahay ni Bryce dahil sobra siyang nasaktan
sa ginawa nito sa kanya. Patuloy lang siya sa paglalakad na parabang wala sa sarili. Habang naglalakad sa daan, wala siyang pakialam sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hanggang sa may humawak sa kanya dahil malapit na pala siyang masagasaan. Miss, bulag ka ba? Hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo. Nasa gitna ka na ng daan. Galit na sita sa kanya ng lalaki. But I don't care. Sambit niya habang nakayuko at nagpatuloy sa paglalakad. Hey, hindi ka lang ba magpapasalamat sa pagligtas ko sa iyo? Galit pa ring tanong ng lalaki sa kanya, pero wala pa rin siyang imik sa binata. Nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad palayo rito. Napahagulgol siya sa sakit na nararamdaman. Hindi niya maiwasang maalala ang lahat na nangyari. Leia, anak, tawag ng kanyang ina mula sa labas ng silid. Narinig nito atang humahagulgol siya. Nay, bakit po? Sabi niya habang pinipigilang ang pag-iyak. Iha, ano bang nangyayari sa iyo? Mahinahong tanong ng kanyang ina at saka ito pumasok sa loob ng silid. Agad itong lumapit sa kinauupuan niya. Wala ito, Nay. Okay lang po ako. Pagkukunwari niya namang sabi at sa kanya pinahid ang mga luha sa mga mata niya. Alam kong hindi ka okay. Sabay hawak nito sa buhok niya. Ang sarap sa pakiramdam na may ina kang nandyan para damayan ka sa mga sakit na nararamdaman mo. Yumapo siya sa kanyang ina at saka doon niya iniyak ang lahat. Shhh! Tahan na anak. Mawawala rin yung sakit na nararamdaman mo anak. At saka hinaplos ang likod niya para iparamdam sa kanya na nandyan lang ito. Sa kabilang banda naman ay, sino ba yung babaeng yun? Hindi man lang nagpasalamat sa akin. Niligtas ko siya sa posibleng pagkakabangga. Pero mukhang wala lang sa kanya. At parang pasan niya ang buong mundo. Ang bigat ata ng problema niya. Para siyang wala sa sarili. Ni walang thank you o anumang namutawi sa kanyang mga bibig. Sambit niya sa kanyang isipan. Hey kuya! Naputol ang pag-iisip niya nang bigla siyang tinawag ng pinsan niya. Nakaupo na pala ito sa tabi niya. Hey, kanina ka pa dyan? Sabay abot niya ng basong may lamang alak. Yes, kanina pa po. Mukhang sobrang lalim ng iniisip mo ah. Oo nga, but never mind. Ano nga pala ginagawa mo dito, Bryce? Tanong niya dito. At napatingin nito sa kanya. Teka, babae na naman yan ano? Tanong niya sabay tayo. Paano mo nahulaan kuya? Tanong nito. Bryce, I knew you at all. Kaya wag ka nang magtatanong pa, okay? Lumapit siya sa may bintana at napatingin sa malayo. Sumunod naman itong tumayo. Kuya, may girl akong nasaktan. Nahuli niya kasi akong may ibang babae. Malungkot na humarap sa kanya. Napatawa naman siya sa sinabi nito. Wow, good for you bro. Sagot niya at napaismid ito sa sinabi niya. Kuya naman, nagawa pang tumawa. May problema na nga ako eh. Just move on. Dati mo namang ginagawa yan, di ba? Hindi lang yan ang una. Kaya move on ka na lang. Saad niya, sabay lakad papunta sa pinto ng kwarto niya. Kuya, help me. Ayoko sana siyang saktan ng ganun kaso nahuli niya ako. Hinging tulong nito sa kanya. Bryce, stop it okay? Siguradong hindi ka na rin mapapatawad ng babaeng nasaktan mo. Ano pang silbi ng pagtulong ko sa'yo? So enough. Ilang days na lang at pupunta ka na ng Amerika. Kaya kalimutan mo na siya. At saka siya pumasok sa kwarto para magbihis. Buti at hindi na siya kinulit pa ni Bryce at umalis na lang ito. Dahil hindi na bago sa kanya na may niloloko itong babae dahil gawain na niya iyon. Samantalang si Bryce naman ay, si kuya talaga, kahit kailan, walang pakialam sa akin. Alam kong ako yung may mali. Kaso, kasalanan ko bang gwapo ako? Ngiting sabi niya
sa kanyang sarili. "Oh, Bryce, andyan ka na pala?" Sambit ng kanyang ina. "Yes, ma." Sabay upo niya sa sofa. "Ba't ngayon ka lang? Tumawag ang daddy mo na kailangan mo na mag-prepare dahil bukas na ang punta mo sa Amerika." Saad ng kanyang ina. Napatayo siya sa kinauupuan ng pagkasabi ng kanyang ina nito. "Ma, ba't napaaga yata?" Pagmamaktol niya. "Yes, kailangan para matigil na yung kalukuhan mo dito." Sabay alis ng kanyang ina at saka na ito tumayo para pumasok sa kwarto at hindi na nito hinintay ang sasabihin niya. "Ano bang ginawa ko? I love Leia, pero nasaktan ko siya ng sobra. I tried to let her come, kaya ko nasabing maghiwalay na lang kami. Damn, bakit ko pa kasi pinatulan ang babaeng yun?" Bulong niya sa kanyang sarili. Wala nang nagawa si Bryce at agad na siyang pinapunta ng Amerika ng kanyang ama dahil doon niya ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. At naiwan naman si Glendon sa pag-aasikaso ng kanyang kumpanya dahil siya ang magmamana ng kumpanya. Kaya kailangan niyang matutong magpalakad nito at ayaw niyang mapahiya sa kanyang ama. Gusto niyang patunayan na kaya niyang pamunuan ang kumpanyang Villa Florente Company. Dahil dalawa lang silang magkapatid at nasa state pa rin si Clyde dyan, kaya siya muna ang namumuno dito at ayaw niyang mapunta sa kapatid ang kumpanya. Kaya sinikap niyang kausapin ng ama na patutunayan niyang kaya niya itong pamunuan at pumayag naman ang ama dahil sa pakiusap ni Glendon sa ama. Wala na rin ang kanyang ina dahil sumama ito sa ibang lalaki at iniwan silang magkakapatid sa kanilang ama. Kaya hindi na niya iniisip ang tungkol sa kanyang ina. At nais rin ng kanyang ama na magpakasal siya sa isang anak na isang business partner nito. Sa kabilang banda naman ay, papasok na sana si Leia sa elevator para umakyat sa third floor na may biglang bumangga sa kanya at malapit siyang matumba dahil sa pagkabangga nito sa kanya. Buti na lang at nasalo siya nito. At agad naman siyang napakapit sa leeg at saka siya napatingin sa mukha nito. Napakagwapo nito. May malakoryanong hugis ng mukha at yung mga mata nito napakagandang pagbasdan, ang tangos ng ilong at may mapupulang labi. Napaismi dito nang makitang titig na titig siya. "Alam kong pogi ako." Sabay bitaw nito sa kanya. "Wow, yabang naman ito." Sambit niya sa kanyang isipan. Tumayo siya agad at sabay silang sumakay sa elevator nang walang imikan. Katahimikan lang ang pumagitna sa kanilang dalawa. Seryoso lang ito, nakatayo at walang lingon-lingon. Masyado itong formal kung umasta. Samantalang si Glendon naman ay may malalim na iniisip. Parang ito yung babaeng malapit na masagasaan sa highway. Bakit siya nandito? Anong ginagawa niya dito? Hindi ba siya nag-aaral? I think she's teenager, but why she's here? At hindi man lang nag-thank you sa pagkakaligtas ko sa kanya? Sambit niya sa kanyang isipan. Hey, pukaw niya sa pagmuni-muni nito. Napatingin nito sa kanya na nakaawang ang mga labi. Ha? Inosente nitong tanong. What are you doing here? Sarkastiko niyang tanong. Mukha itong anghel, sobrang simple. May mahabang buhok na hanggang bewang at may malalatik na pilik mata na para bang isang diyosa sa ganda. At ganda ng kanyang mga labi, parang ang sarap halikan. Ha? Mag-a-apply po sana ako ng work dito kasi nabasa ko na naghahanap pa ng employee. Nahihiya nitong sagot. Well, yes. But we are now closed. But it's okay, mag-usap tayo sa office. Saad niya rito, sabay labas at dumiretso sa opisina niya. Nalilito naman itong sumunod sa kanya. Isara mo ang pinto. Saad naman ni Glendon kay Leia at sumunod naman si Leia sa sinabi nito. Saka siya umupo sa katapat ng upuan. Where is your resume? Tanong ni Glendon
at inilabas naman ni Leia ang resume, sabay abot nito kay Glendon. Tinignan ni Glendon ang mga nakasulat. So, single? Napatingin si Leia sa tinuran ni Glendon. Yes, sir. Bakit? Ano bang tingin niya sa akin? Married na? Sa isip ni Leia. Okay, you are not qualified here kasi hindi ka nakapagtapos ng vocational course or any course, but tatanggapin kita sa other work kung gusto mo. Saad niya. Napaisip si Leia sa sinabi ni Glendon. Magkokolehiyo pa lang po ako, sir, at wala po kasing pangtustos ang magulang ko sa pag-aaral, kaya nais ko po magtrabaho para po makatulong sa magulang ko at para na rin po makaipon para makapag-aral ng kolehiyo. Diretsahang sagot niya. At saan po ako pwedeng magtrabaho, sir? Tanong ni Leia. Sa bahay ko, if you like. Saka siya tumitig kay Leia. Ano po ang magiging trabaho ko sa bahay mo po? Just cleaning. Maiksi niyang sagot. Nag-isip ulit si Leia. Nais niyang makatulong sa kanyang magulang at kailangan niya makapagtrabaho kahit anong trabaho tatanggapin niya. Yes, sir. Tatanggapin ko po ito. Masaya niyang sagot. Okay. So, dadalhin kita dun sa bahay para makita mo kung saan ito at kung ano ang mga dapat mong gawin. Okay po, sir. At saka na sila tumayo at lumabas sa opisina na yon. Paglabas nila, pinagtitinginan sila ng mga empleyado. Maraming mga mata ang nakatingin sa kanila na mukhang nagtataka dahil sabay silang lumabas mula sa opisina. Sino siya? Bulong ng isang babae sa katabi nito. Ewan, mukhang bata pa ang isang to. Bulong naman ng isang nakakulay puti ang damit. Oo nga eh. In fairness, ang ganda niya bakla. Pag-appreciate naman ng isa. Naririnig niya ang mga bulungan ng mga ito dahil hindi naman sila masyadong malayo sa kinaroroonan. Papasok na sila sa elevator nang magsalita ang mayabang niyang boss. Don't mind them. Yun lang ang namutawi sa bibig niya. Kasulukuyan silang nakasakay sa isang magarang kotse at tahimik na binaybay ang daan papunta sa kung saang lugar dahil hindi niya alam kung saan ito nakatira. Tahimik lang rin siya, nakatingin sa mga punong nadadaanan nila at hindi niya alintana kung ilang minuto siyang nakaupo sa loob ng magarang sasakyan. Ito yung unang pagkakataon na makasakay sa ganitong magarang sasakyan. Napakabango at sobrang lambot ng upuan. Napatingin siya sa binata nang bigla itong magsalita. Okay, we are here now. Saad nito sa kanya. Napatingin siya sa paligid. Nakita niya ang isang napakalaking gate. Bigla itong bumukas at saka naman dahan-dahang ipinasok ang sasakyan sa loob. At tumambad sa paningin niya ang napakalaking mansyon. Namangha siya sa laki ng bahay nito. Parang yung sa mga drama na mga mayayaman ang lalaki na may mga magarbong bahay na animoy mansyon sa laki. Wow! Ganito pala kalaki ang bahay niya. Sambit niya sa kanyang isipan. Saka nito hininto ang sasakyan sa tapat ng malapalasyong bahay at binuksan ang sa tapat nitong pinto. Saka siya lumabas at umikot para buksan siya nito ng pinto. Nahiya siya sa ginawa nito. Lumabas siya at sumunod dito. Come here. Pag-aaya nito sa kanya para pumasok. Isa-isang tinuro nito sa kanya ang mga kwarto at dapat niyang gagawin sa mansyon. Napaisip siya sa kanyang sarili. Nag-iisa lang ba siya dito? Dahil sobrang dami ng kwarto at saka lawak ng bahay. Pwede nang tumira rito kahit 10 pamilya pa dahil sa sobrang laki ng bahay. At saka nga pala, nag-iisa lang ako dito dahil ang dad ko at kapatid ko ay nasa state. Saad nito. Napanganga siya sa sinabi nito. What? So ibig sabihin, dalawa lang kami dito sa malaking mansyon na to?
Sambit niya sa kanyang isipan. Ganun po ba, sir? Nauutal niyang sabi at inosenteng nakatitig sa kanya. Yes, but don't worry. I don't like you. Kaya nothing to worry. Sarkastiko nitong Toran. Wow, iba talaga siya. Hindi niya daw ako gusto. Assuming rin siya. Hindi ko rin siya gusto, no? Trabaho lang talaga ang pinunta ko dito. Sambit niya sa kanyang isipan. So, kailan mo pa kunin yung mga gamit mo? Putol nito sa pag-iisip niya. Ngayon na po, sir. Saka tipid na ngumiti sa kanya. Okay, let's go. Binaybay-bay nila ang daan pabalik at tahimik pa rin sila pareho na animoy magkaaway dahil wala man lang pansinan. Ilang minuto rin silang ganon. Wait, putol nito sa katahimikan. Last day? Diba ikaw yung malapit masagasaan? Saka ito sumulyap sa kanya. Napamaang siya sa sinabi nito. Bakit ito alam ang tungkol doon? Siya ba yung malapit makasagasa sa akin? Ha? Nga niyang sagot. Last day, naglalakad ka kasi sa may highway na para bang wala sa sarili at nakita kong tuloy-tuloy yung paglalakad mo sa gitna ng daan. Bumaba ako para pigilan ka dahil parang may balak ka magpakamatay. Tuloy-tuloy nitong kwento. Ha? Siya pala yun? Nakakahiya? Bulong niya sa kanyang sarili. Kasi... At bigla na niya namang naalala ang mga nangyari. Walang yaka? Bakit mo ginawa sa akin ito, Bryce? Bakit? Sigaw niya kay Bryce. Please, Leia, let me explain. At agad namang hinawakan ni Bryce ang kanyang kamay para pigilan ito sa pagsampal sa kanya. Explain? You don't need to explain, Bryce. I saw everything. You cheated on me. Don't! Sigaw niya sa pagmumukha ng boyfriend. Kitang-kita sa mga mata niya ang galit at pagpipigil sa kanyang sarili. Hey! Pukaw nito sa pagbabalik tanaw niya. Wala po, sir. Ayoko na pong maalala ang mga nangyari sa araw na yon. Marahan niyang sagot. Napasulyap ito sa kanya. At nais pa sanang magtanong, kaso nasa tapat na sila ng kumpanya. Sir, nandito na po tayo. Putol niya sa nais nito pa sanang itanong. Okay. So alam mo na kung saan ang bahay ko. Pupunta ka na lang doon at here is the key. Saka nito binigay ang susi. And I warn you, huwag kang magpapasok ng kahit na sinong tao. If ever someone find me, don't ever open the door and stay inside the house, okay? Paalala nito sa kanya. Okay po, sir. Masusunod po. Sagot niya at saka na bumaba sa kotse. Nasa bahay na siya ngayon at nag-iimpake ng kailangan niyang gamitin para sa pagtatrabaho sa mansyon. Anak, saan ka pupunta? Mukhang nag-iimpake ka ng mga gamit mo. Takang tanong ng kanyang ina. Nay, natanggap po kasi ako sa isang trabaho po, pero kailangan ko po kasing magstay doon. Sagot niya rito. Ganun ba, anak? Baka mahirapan ka, anak. Huwag ka na lang magtrabaho. Ako na ang bahala sa lahat, anak. Kaya ko pa naman eh. Pag-alala nito sa kanya. Nay, kailangan po kitang tulungan at saka malaki na po ako. Kaya ko na po ito, Nay. Pero anak, nag-alala ako sa'yo. Baka mapagod ka dun o magkasakit. Wala pa naman ako sa tabi mo. Pag-alala nito. Nay, kakayanin ko po ang lahat para po sa ating dalawa. Wala na si Itay, kaya ako naman ang maghahanap buhay para sa atin. At gusto kong huminto ka na sa paglalabada mo. Dahil ako na naman ang magtatrabaho para sa atin. Sa kanya niyakap ang kanyang ina. Alam ko, anak, pero aalagaan mo ang sarili mo dun, ha?
at tatawag ka kung nahihirapan ka na doon para ako na lang ang pumalit sa'yo. Opo, Nay. Saka siya ngumiti ng matamis sa ina. Nang matapos na siya sa pag-iimpake ay nagpaalam na siya sa kanyang ina para umalis. Nay, alis na po ako. Mag-iingat ka po dito ha. Malambing niyang sabi. Oo anak, ikaw rin. Saka ito yumakap. Nakasakay na siya ngayon ng jeep papunta sa mansyon ng mga Villa Florente. Sila ang pinakakilalang tanyag na tao sa bayan nila dahil isa sila si pinakamay-ari ng malaking kumpanya sa bayan na ito. Hindi inaasahang makakapasok siya sa isang sagradong mansyon sa bayan. Nais niya munang kalimutan ang lahat, lalo na ang mga sakit na nararamdaman niya sa panahong niloko siya ng taong mahal niya. Nasa tapat na siya ngayon ng bahay ng pagtatrabahuan. Tumingala siya sa matayog na mansyon. Hindi niya aakalaing makakatira siya dito. Pumasok na siya sa gate. Umakyat siya sa hagdan dahil may pangalawang palapag ang bahay na ito. Kaya umakyat siya at pumasok sa kwartong itinuro na para sa kanya. Pagpasok niya, hindi mo aakalaing kwarto ito na makasambahay na tulad niya dahil sobrang ganda ng kwarto at may malambot na higaan. Humiga siya dito para maramdaman ang lambot ng kama ng mga mayayaman at sa kanya ipinikit ang mga mata. Hindi niya alintana na nakaidlip na pala siya sa sobrang comfortable ng higaan. Sa kabilang banda naman ay nasa bahay na si Glendon. Alam niyang nasa loob na si Leia. Paakyat na siya sa kwarto niya at hindi niya muna inabala ang bago niyang kasama dito sa mansyon. Nagpatuloy lang siya sa pag-akyat papunta sa silid niya. Nasa tapat na siya ng pinto ngayon, but to surprise, naka-open ang door niya. Nagtataka siya pero pinagpatuloy pa rin niya paghatak sa siradura at nagulat siya sa kanyang nakita. May isang magandang dilag na nakahiga sa kama niya na mukhang ang sarap ng tulog. Dahan-dahan siyang lumapit sa dalaga. Napatitig siya sa mukha nito habang natutulog. Pinasandahan niya ng tingin ang buo nitong katawan. Bahayan pang nakahawi pataas ang kanyang damit kaya makikita mo ang makinis nitong tiyan. Naalimpungatan naman si Leia at sa kanya itinaas ang mga kamay. At saka nito inunat ang katawan at kinuskus ang mga mata na parang bata. Dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata at bumalikwas ng bangon nang makita ang boss niya. Sir, anong ginagawa mo dito? Maang niyang tanong. Ako dapat ang magtatanong sa iyo ng ganyan. What are you doing here in my room? Ha? Akala ko po, dito ang kwarto ko. Dahil ito yung itinuro. At mukha na realize niyang wala pa siyang itinuro nito. Naku po, hala sorry sir. Wala ka pa palang itinurong kwarto ko. At agad itong tumayo at inayos ang higaan. Lalabas na po ako, sir. Nag-alala nitong paalam sa kanya. Okay, ituturo ko sa iyo ang kwarto mo. Sa kanya ito sinamahang lumabas para ituro rito ang magiging silid nito. Bumaba sila sa hagdan. Here is your room, and please, don't ever go in my room without my permission. Sarkastiko niyang saad rito. Napayuko naman ito dahil sa sinabi niya. Opo sir, hindi na po mauulit. Nahihiya nitong sagot. Nang matapos, umakyat na siya sa kwarto para mag-shower. Samantalang si Leia naman, naghahanda ng pagkain at dahil gabi na, nagluto na lang siya ng garlic chicken at tuna flakes dahil yun lang ang mga nakita niya sa kusina. Nag-aayos na siya ng mesa nang pababa na ang Adonis ay yung boss niya pala. Napatitig si Leia sa lalaking papalapit sa kinaroonan niya na para bang nag-slow mo ang lahat habang papalapit siya. Boy!
Nakakalokong tanong nito sa gitna ng pagtulala ni Leia. Ha? Saka nakaawang ang kanyang mga labing sagot niya. Alam kong gwapo ako, so kain na tayo. Pagyayabang nito. Saka naman napakurap-kurap si Leia dahil sa narinig at natarantang kinuha ang mga plato. Hey, dahan-dahan lang, okay? Natatawang sambit ito. Ah, oo po. Saka siya ngumiti rito. Nanatili lang nakatayo sa tabi si Leia dahil yun ang mga nakikita niyang ginagawa ng katulong sa mga movie. Hey, what are you doing? Sabayan mo ako. Ha? Bakit po? Inosente niyang tanong. Don't ask, basta sabayan mo ako. Dikta nito kay Leia. Okay po. At saka naman umupo si Leia sa katapat ng upuan ni Glendon at sabay na silang kumain at walang imikan habang pinagsasaluhan ang pagkain. Patuloy silang kumakain at naunang natapos si Glendon saka na ito tumayo. Ikaw na ang bahala dyan. I have something to do. At agad na itong umakyat sa itaas. At naiwang mag-isa si Leia sa pagkainan. Tahimik lang niyang tinatapos ang pagkain at saka na rin niya iniligpit ang pinagkainan. Hinugasan na muna niya ang pinagkainan nila bago siya pumunta sa kanyang silid. At nang matapos niya mahugasan ang plato, agad na siyang pumasok sa kanyang silid. Pagpasok niya sa kwarto, nag-half-bath muna siya para kasing ang init ng pakiramdam niya at inayos niya muna ang damit na susuotin at mga sabon na gagamitin para sa pag-half-bath niya. May sarili namang comfort room sa kwarto niya kaya hindi na siya mahihirapan pang maghanap pa sa labas. Nakabihis na si Leia at saka na siya nahiga sa higaan niya. Nakatitig lang siya sa kesame at saka huminga ng malalim. Okay lang kaya si nanay? Kumain na kaya siya? Sa isip niya nang maalala ang ina. Hindi niya namamalayang inaantok na pala siya kaya nakatulugan na niya ang pag-iisip ng kanyang ina. Leia, saan ka pupunta? Napalingon si Leia sa nagsalita, ngunit hindi niya maaninag ang mukha nito. Nakatayo lang ito sa may pinto at nakasuot ito ng white suit at may hawak na punpun ng rosas. Unti-unti itong lumalapit sa kanya at hindi naman makagalaw si Leia dahil natulala siya sa lalaking papalapit sa kanya. Teka, ang tanging niya na sambit pero hindi tumigil sa paglalakad ang lalaking papalapit sa kanya para itong nag-slow mo. This is for you, Leia. Saka itong ngumiti sa kanya, ngunit hindi niya masyadong maaninag ang mukha nito. Kukunin na sana niya ang bulaklak nang biglang may malakas na katok sa pinto niya. Panaginip lang pala ang lahat. Saka siya napabalikwas ng bangon. Napaupo muna siya ng ilang segundo. Saka siya nag-ayos ng sarili para pagbuksan kung sino man yung kumakatok sa may pinto niya. Kumatok ulit ito. Sandali po. At mabilis na binuksan ang pinto ng kwarto. At tumambad sa kanya ang isang nakasuot na magarang suit. Napakabango at gwapo. Pupunta ako sa opisina and please, huwag kang magpapasok ng kahit na sino dito. Maliwanag? Paalala nito. Opo sir, masusunod po. Saka pinungiti ang binigay rito. Okay, I have to go. Saka na siya tumalikod. Pero bago pa siya makaalis ng salita, na muna si Leia. Sir, hindi ka po ba mag-almusal dito? Magluluto po ako. Saka siya lumabas ng pinto para pagsilbihan ang amo. No, malilate na ako. Magluto ka na lang ng kakainin mo. Saka na ito umalis at tumiretso sa may pinto palabas. Naiwan na siyang mag-isa sa bahay. Ginawa niya naman ang mga dapat niyang gawin. Sa kabilang banda naman ay, No, hindi pwede. I'm pregnant. I need to do something. Pag malaman ni Dad to, I'm so dead.
Shock! Dad want me to marry a guy in Villa Florente Company. At anong gagawin ko? I need to call Gaspar for this. He is the man who got me pregnant. Hinahanap niya ang phone number ni Gaspar at tinawag niya ito. Hello, baby? Malambing na sagot na sa kabilang linya. Stop calling me that way. I have a problem, Gaspar. We need to talk. Inis niyang paliwanag. Problems? Sweetie, what kind of problem it is? Malambing pa rin itong tanong. Gaspar, magkikita tayo sa coffee shop. At sa kanya ibinaba ang linya. Agad siya nagbihis at nag-ayos. To make it sure that she is beautiful, tumingin muna siya sa salamin. Maganda ang hubog ng katawan nito at mala short hair na hanggang sa may shoulder ang haba. Napatitig siya sa kanyang tiyan na hindi pa naman lumalaki dahil mahigit 1 buwan pa naman na hindi siya dinadatnan at nag-try siyang gumamit ng pregnancy test at nagpositibo ito. At saka na siya nagmamadaling lumabas ng bahay at sumakay sa kotse niya at pinaharurot. At nang nasa coffee shop na ay, Sweetie, malambing na tawag ni Gaspar. Nginitian niya lang ito at kinaway. Saka ito lumapit sa kanya. Umupo ito sa tapat niya at malambing na ngumiti. Babe, may sasabihin ako. Saka siya humigop sa tasa ng kape para pakalmahin ang sarili. Saka siya lumingon-lingon, baka kasi may makarinig sa mga sasabihin niya kay Gaspar. Yes, baby. Ano ba yun? Tanong nito. Babe, Saka siya humugot ng hininga. Na-intense siya. Paano niya ba sasabihing buntis siya? Ano ba yun, baby? Sabihin mo na. Pinipitin mo ako eh. Pagpapakyut nitong tanong. Babe, buntis ako. Umiba ang ekspresyon ng mukha ni Gaspar nang malamang buntis siya. Mukhang natutuwa pa ito. Akala niya magagalit ito, pero mukhang natutuwa pa sa sinabi niya. What? Magiging daddy na ako? Ngingiti-ngiti nitong Saad, saka siya tumayo. No, please, calm down. Gaspar, I need to abort this baby. Paliwanag niya. At doon umiba ang timpla ng mukha nito. Galit na ito. What? Ulitin mo nga ang sinabi mo, Stephanie Cordobes? Galit nitong banggit sa buo niyang pangalan. At napatingin sa kanila ang mga taong nasa loob ng coffee shop. At agad siyang tumayo. Mag-usap na lang tayo pag okay na. At hindi natin pwedeng pag-usapan dito. Dahil maraming tao dito. No, we need to talk right here. Galit nitong bigkas, pero tumalikod siya at binaybay ang daang palapas at iniwan niya si Gaspar na nanggagalaiti sa galit at nalilito. Nasa parking lot na siya ngayon para sumakay sa kotse pero may biglang humablot sa kanya. Stephanie, I need your explanation at bakit mo ipapa-abort ang baby natin? Maang nitong tanong sa kanya. Gaspar, I need to do this. Dahil pag nalaman ni Daddy, hindi maganda ang magiging resulta. Tatanggalan niya ako ng mana at masisira ang lahat sa akin. So kailangan mo akong intindihin. Paliwanag niya rito. Mas mahalaga pa ba ang mamanahin mo kaysa sa magiging baby natin? Galit nitong Saad. Gaspar, mahalaga yun. Dahil pag nawala ang lahat sa akin, anong ibubuhay ko sa magiging anak natin? Kaya ko naman kayong buhayin, Stephanie. And I am a doctor. So sa sahod ko, mabubuhay ko kayo. No. Hindi lang ganyan kasimple ang lahat. I need to go. Sa kanya binuksan ang pinto ng kotse. If you do that, hinding-hindi kita mapapatawad, Stephanie. I swear.
Galit nitong sigaw. Hindi na siya tumugon pa at sumakay na agad sa kotse. Iniwan niya itong galit at nasasaktan. I know, sobrang sakit para sa kanya. Pero pag sinunod ko ang nararamdaman ko, mawawala ang lahat sa akin. Bulong niya sa kanyang sarili. Umiiyak siya habang nagdadrive. Alam niyang sobrang nasaktan si Gaspar. Hindi niya alam kung paano magpapakasal na hindi malalamang buntis siya. Agad niyang tinawagan ang kanyang ama. Hello? Sa kabilang linya. Dad, it's me, Stephanie. Sagot niya rito. Oh why? What happened? Tanong ng kanyang ama. Dad, kailan mo po ba ako ipapakilala sa lalaking ipapakasal mo sa akin? Diretsahang tanong niya. Marahang tumawa ang kanyang ama dahil sa tanong niya. Bakit parang naging excited ka ngayon, iha? May nangyari ba? Sarkastiko na tanong ng kanyang ama. Dad, wala naman. Gusto ko lang makilala ang makakasama ko habang buhay. Baka kasi barumbado o di kaya playboy. Paliwanag naman niya. Don't worry, pag-uwi ko galing sa trip, ipapakilala na kita sa kanya. At hindi nga pala siya barumbado o playboy anak. He's a good man. Mabuti kung ganun, Dad. Pwede po ba ako na lang ang magpapakilala sa sarili ko sa kanya? Pupunta po ako sa kumpanya nila to make him close. Kung okay lang po. I don't think so. But if you wanna try, why not? Tutal, makikita rin naman kayo. Okay, Dad. Mag-iingat po kayo dyan. At sabay patay sa linya. Napangiti naman siya ng maluwang. Okay, this is it. I need him to be with me, just making love, para siya ang maituro kong ama ng anak ko. Bulong niya sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman ay, naglilinis na si Leia sa loob ng kwarto ni Glendon at marahan niyang inayos ang pagkakatupi ng kobre kama. Sa kanya naman inayos ang unan. Naaamoy niya ang pabango ng boss niya. Sobrang bango. Inamoy niya muna ang unan bago niya ibinalik sa pwesto nito. Ang bango naman ng unan na to. Sarap yakapin. Ano ba, Leia? Ano nangyayari sa'yo? Baka makita ka niya. Bulong niya sa kanyang isipan. At sa kanya ibinalik ang unan sa pwesto nito. Napatingin naman siya sa larawang nakasabit sa may bandang headboard ng kama nito. Isang napakagwapong lalaki ang nakaukit dito na kung tumitig na animo, isang anghel. Sobrang ganda ng kanyang mga mata. Formal itong nakatingin kung saan, hindi man lang siya ngumiti kahit konti. Napakasarap pagmasdan ang kanyang mga mata at buong mukha. Leia. Nagulat si Leia nang marinig ng boses na nagmumula sa likod niya at napahinto siya sa pag-iisip at pagtingin sa larawang iyon. Lumingon siya sa pinanggalingan ng boses. Sir, ikaw po pala? Tapos ka na ba maglinis dito? Tanong nito, saka ito tumitig sa kanya at sa tinitignan ni Leia. Opo, pasensya na po. Hindi niya natuloy ang sasabihin. He's my brother. Sambit nito habang nakatitig sa larawan. May kapatid ka pa po pala, sir? Yes. Mabilis nitong sagot. Nasaan na po siya ngayon, sir? Tanong niya rito. Lumingon ito sa kanya. Nasa ibang bansa at doon na siya nag-stay. Tipid na sagot nito. Magtatanong pa sana siya, kaso parang nakakahiya na. Okay, just go and I don't want to talk about him. Sige po, sir. Lalabas na po ako. Saka na siya lumabas sa silid na iyon. Dami niya pa sanang gustong itanong, kaso baka magalit ito sa kanya. Pumunta naman siya sa kusina at naglinis doon at pagkatapos niyang maglinis ng kusina at saka naman siya nagluto ng pananghalian nila. Weekend kasi ngayon,
kaya hindi pumasok sa trabaho ang boss niya. Pagkatapos niya magluto at nag-ayos ng mesa, umakyat siya sa taas para tawagin ang amo niya. Nasa may pinto na siya at kakatok na sana nang bigla itong bumukas at bumungad sa kanya ang gwapong mukha ng boss. Parang huminto ang mundo niya sa pagkatitig dito sa kanya. Sir, kakain na po. Nauutal niyang sabi. Napatawa naman ito sa reaksyon niya. Teka, ano bang nakakatawa sa sinabi ko? Sambit niya sa kanyang isipan. Okay, susunod na ako. Sambit nito at taranta naman siyang umikot para bumalik sa kusina pero na out of balance siya. Akala niya mahuhulog siya sa sahig pero nasalo siya ni Glendon. Nagulat siya at napatitig siya sa mukha nito at nakaawang ang labi. Napahigpit ang kapit niya sa kanyang leeg. Mag-iingat ka. Bulong nito sa tapat ng tenga niya. Para siyang nakuryente sa pagkakabulong nito. Bigla siyang nalambot na para bang dumadaloy hanggang sa kaibuturan. Ilang minuto rin silang nasa posisyon na yon. Samantalang si Glendon naman, nakatitig lang ito sa kanya nang masalo niya ito at nang magkadikit ang katawan nila, bigla siyang nabuhayan ng ugat. Tumitig ito sa kanya. She is beautiful, lalo ng kanyang mga mata. Bumaba ang paningin niya sa mga labi, para bang inaayayaan siya nitong halikan. Her lips is so damn sexy. Bumulong siya sa tenga nito para malaman niya kung ano ang magiging reaksyon nito. Hindi niya mapigilang hindi gawin ito. Unti-unting lumapit ang kanyang mga labi sa labi ng dalaga at hindi ito gumalaw, parang nagulat sa pangyayari. Nakita niya itong napapikit sa ginawa niya at ninamnam ang halik na ibinigay niya at lalong kumapit ang kamay nito sa leeg niya. Nagugustuhan nito ang halik. Maya-maya pa ay agad siya nitong itinulak. Shit, anong ginawa ko? Sambit niya sa kanyang isipan. Tumakbo ito pababa at hindi niya itong pinigilan dahil alam niyang nagulat ito sa pangyayari. Sa kabilang banda naman ay nasa kumpanya ni Mr. Glendon Villaflorente ang babae. Gusto niya itong makita at makilala ng lubusan. Lumapit siya sa receptionist. Where is Mr. Glendon Villaflorente? Matari niyang tanong sa mga employee na halatang iba ang tingin sa kanya. Sorry po, may ka-meeting pa po kasi siya ma'am. Sagot ng babae. Pakitawagan siya please. Tell him I am Stephanie Cordobes. Utos niya rito. Kaso ma'am, ayaw niya magpaistorbo dahil nasa meeting pa po siya. Sagot nito ulit. Nainis siya sa sinabi nito. I said, call him. I need to talk to him. And I am your fiancé. Sigaw niya sa babae. Nauubos na ang pasensya niya. At taranta naman itong hinawakan ang telepono. Sir, nagpupumilit po siyang tawagan kita. Natatakot nitong sabi sa kabilang linya. Who is she? Kabilang linya. Siya po daw si Stephanie Cordobes. Fiancé niyo po daw, sir. Matagal bago sumagot ang sa kabilang linya. Okay po, sir. Sagot ng babae. Ma'am, pakihintay na lang po daw siya sa may lobby. Sambit ng babae nang matapos mag-usap sa telepono. What? Bakit doon? Bakit hindi sa office niya? Naiinis niyang tanong. Ma'am, doon po ang sinabi niya. Sambit nito. Naghintay pa ng ilang minuto ang malditang babae sa lobby at naiinis na siya dahil ayaw niyang pinaghihintay siya. Maya-maya pa ay lumabas na sa opisina si Glendon at pumunta kaagad sa lobby at nang kita niya ang babaeng mapapangasawa. Sobrang kapal ng make-up nito at sobrang revealing ng kanyang mga suot. Hindi siya natuwa sa babaeng ito.
mukhang spoiled brat. Hi! Saka ito tumayo nang makita niya si Glendon. What are you doing here? At sinaguan mo pa ang employee ko. Galit nitong bungad sa kanya. Hey! Yan ba ang unang approach mo sa magiging fiancé mo? Maldita niyang saad kay Glendon. Kahit na ikaw ang fiancé ko, wala kang karapatang sigawan ang employee ko. Galit na sabi niya sa maldita. Okay, but let's have a talk. Kibit balikat niyang saad. Saka ito lumapit ang bahagya kay Glendon, pero umiwas siya sa malditang babae. I have to go. May meeting pa kami. Let's talk next time, not now. Saka na siya iniwan ni Glendon. Nanggagalaiti sa galit ang babae at padabog na lumabas sa kumpanya. Natuwa naman ang mga marites na employee na makitang inis na umalis ang babae. Sa kabilang banda naman ay napaisip si Glendon sa kanyang sarili. Wow, siya pala ang papakasalan ko. She's dumb spoiled brat. Nang biglang tumunog ang kanyang phone at agad naman niyang sinagot. Hello? Bati niya sa kabilang linya. Glendon Villaflorente? This is Stephanie's father. Sagot ng kabilang linya. Tito? Bakit ka po napatawag? Takang tanong niya. Stephanie called me. Pinahiya mo daw siya sa kumpanya mo? Nagulat siya sa sinabi ng matanda. No, tito. Hindi ko siya pinahiya. She's shouting at my employees at pinilit niyang makita ako. Nasa meeting pa po ako that time. Magalang niyang sagot. Okay, but I warn you, never hurt my daughter's feeling. O siya, within 1 week, mapag-uusapan na natin ang kasal dahil patapos na rin ang business meeting namin dito. Sabi ng nasa kabilang linya. Okay po. Tangin niya na lang nasagot, saka na ibinaba ng kabilang linya ang phone nito. No. Anong gagawin ko? I don't like her. Wala akong magagawa. Dahil siya ang pinili ni Dad para pakasalan ako. Or mawawala sa akin ang kumpanya kung hindi ko gagawin ang utos ni Dad. Sambit niya sa kanyang isipan at naisip niya naman ang kanyang kaibigan na si Gaspar. Kaya naman hinahanap niya ang phone number nito sa phone niya para tawagan. Yes, hello? Anya sa kabilang linya. Bro, this is Glendon. Sagot niya sa kabilang linya. Oh, hi bro, long time na. Hindi mo na ako tinawagan ha. Siguro busy ka na sa kumpanya mo. Natatawang sabi nito. Yes bro, kita tayo sa dati. Why? May problema ka ba bro? Alam ko, kapag niyayam mo akong pumunta doon, may malaki ka ng problema. Bro, gusto ko lang makipag-inuman sa'yo. Sagot niya rito. Gusto kong mabura muna ang mga nasa isip ko. I want to think about Leia. Si Leia ang gusto ko. Sambit niya sa kanyang isipan. Okay bro. Pukaw na nasa kabilang linya. Okay, see you there. At saka na niya pinatay ang linya. At nang nasa bar na siya, lumalagok na isang baso ng alak at hinihintay na dumating si Gaspar. Maya-maya pa ay may tumapik sa balikat niya. Hey bro, nakangiti nitong bati sa kanya. Bro, nandito ka na pala. Sabay upo nito sa tabi niya. Yes bro, ano bang meron at ganyan ka na lang makalagok ng alak? Natatawa nitong tanong, saka na rin ito naglagay ng alak sa kanyang baso. Wala bro, gusto ko lang kalimutan ang lahat. Let's have a drink. Sabay taas niya ng isang baso na puno ng alak. Toast. Bro, dahan-dahan lang. Baka malasing ka na niyan. Pag-alala ng kaibigan niya. Bro, okay lang ako. Sa kasal ko pupunta ka ha? Sambit niya rito. Nagtaka ito sa sinabi niya. Kumunot ang noo nito nang sabihin niyang magpapakasal na siya. Saka siya natawa
sa reaksyon nito. Ano? Magpapakasal ka na? Wow, joke ba yan bro? Wala ata sa vocabulary mo ang kasal? Natatawa nitong Turan. Oo, tama ang narinig mo. Magpapakasal na ako. Kanino naman? Tanong nito. Basta bro, pupunta ka ha? Yun lang ang tanging niyang nasabi. Baka hindi mo na kaya mag-drive bro. Hatid na lang kaya kita, okay? Pagmamagandang loob nito. Sige. Sige bro, ikaw na magdadrive. Sambit niya hanggang sa nakarating na sila sa mansyon. Si Leia ang nagbukas ng pinto. Nakasuot lang ito ng pajama. Sir, bakit ka po uminom? Hindi mo naman po pala kaya. Sermon nito sa kanya. Ikaw ba ang kasama niya dito, miss? Tanong naman ni Gaspar. Opo, ako po. Sagot nito. Okay, sige, aalis na ako. Hinatid ko lang siya. At saka na ito umalis. Inakay ni Leia si Glendon pataas ng hagdan at dahan-dahan siya nitong iginaya sa kwarto at sa kanya ito hiniga sa kama. Pero laking gulat niya nang bigla siya nitong hinila at bumagsak siya sa dibdib nito. Hindi niya agad siya nakagalaw dahil sa pagkakabigla niya. Tatayo na sana siya nang bigla itong gumalaw at pinahiga siya nito sa kama. Lalo siyang nagulat sa ginawa nito at naaamoy pa niya ang alak at pabango nito. Ang bango pa rin ng hininga nito kahit nakainom. Bigla siya nitong siniilan ng halik. Napatanga siya sa ginawa nito at lalo pa siyang naging mapusok dahil nararamdaman nito unti-unti na rin siyang nagre-respond ang lambot ng labi at ang sarap ng halik. Para bang may pweresang umaakay sa kanya para sumunod sa lahat ng gusto nito. Biglang bumaba sa may leeg niya ang mga halik. Napaigtad siya sa ginawa nito. Lalo siyang nanlambot dahil sa sensasyon na nararamdaman niya. Gumalaw rin ang kanyang mga kamay at dumapo ito sa harapan niya. Wag, nasambit niya sa pagitan ng sensasyon na nararamdaman niya. Nagugustuhan niya ang ginagawa nito sa kanya. I want you, Leia. Bulong nito sa tenga niya na mas lalo siyang napaigtad. Para bang may kuryenteng dumadaloy sa buong katawan at nagugustuhan niya ito. Don't worry, mahal. I will be gentle. Pagkasabi nito ay, agad siya nitong hinalikan ng mapusok. Please, stop it, sir. Nasasaktan ako. Pero ipinagpatuloy nito ang paggalaw. Maya-maya pa ay nawawala na ang sakit nito at napapalitan ng kiliti at sarap hanggang sa narating nila ang rurok ng kalangitan. Kinabukasan, nagising siya nang may maramdaman siyang humahaplos sa pisngi niya. Napamulat siya ng mga mata nang makita niya si Sir Glendon pala at bigla siyang napaupo at na-realize niya wala pala siyang saplot sa katawan at naramdaman niya rin ang sakit ng katawan. Naalala niya ang nangyari. Bakit? Bakit ako pumayag? Nawala na yung pinagkakaingatan kong dangal. Sambit niya sa kanyang isipan. Baby, come on. Magbihis ka na at mag-shower. Kakain na tayo. Ha? Maang niyang tanong. Napaisip siya sa kanyang sarili. Bakit niya ako tinatawag na baby? Ano ba, Leia? Nakakainis ka naman. Masyado ka marupok. Bakit mo ginawa yun? Hey, don't worry. You are mine now. At walang sino man ang mananakit sa'yo simula ngayon. Sincere nitong Saad. Napabuntong hininga na lang siya at sa kanya ibinalot sa katawan ng kumot para pumasok sa loob ng shower. Magbibihis muna ako. At agad niyang pinulot ang mga damit na nasa upuan. Pumasok siya sa loob ng comfort room at doon nag-shower
at nagbihis. Paglabas niya, hindi niya inaasahang nasa loob pa pala ito ng silid at nakaupo sa may kama, nakatingin sa may stain ng dugo sa may bedsheet nito. Sir, lalabas na po ako, sabi niya at saka na siya dahang-dahang lumakad papunta sa may pinto. Pero laking gulat niya nang bigla siya nitong niyakap sa likod. Wait, dito muna tayo. I want to hug you and feel your body. Napapikit siya sa ginawa nito. Sana totoo ang lahat ng ito. Leia, kumising ka nga. Hindi kayo bagay. Isa lang hamak na mahirap at siya naman ay mayaman. May mas babagay pa sa kanya. Sambit niya sa kanyang isipan. Sir, kasi, hindi niya natuloy ang sasabihin na ipinaharap siya nito at saka siya siniilan ng halik sa labi. Nagulat naman siya sa ginawa nito. Ninamnam nito ang mga labi niya habang hinahalikan. Yumapos ito sa bewang niya pero parang may nagdidikta sa utak niya na itulak ito. Sir, tama na. Hindi tayo bagay at kalimutan na natin ang lahat. Naiiyak niyang sabi rito. Leia, huwag mong isiping hindi tayo bagay. Mahal kita at minahal na kita simula nung araw na makita kita. Nagsusumamo nitong Duran. Saka nito hinawakan ang kamay niya pero iwinaksin niya ito. Sir, isa lang po akong hamak na mahirap. Anong sasabihin sa inyo ng mga taong nakapaligid sa iyo? Isang tulad ko lang ang nakita mo? Tumulo na ang mga luha na kanina pa gustong kumawala sa mga mata niya. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya nito ng mahigpit. No, I don't care about what they say. Ang mahalaga, ikaw yung babaeng pipiliin ko na makasama ko habang buhay at pananagutan ko kung ano ang nangyari sa atin. Paliwanag nito habang niyakap-yakap siya at natahimik siya sa mga sinabi nito. Bigla siya nitong binitawan at tumingin sa mga mata niya. Leia, just trust me. Mahal kita. Kaya walang sino man ang makakapanakit sa iyo. Saka siya nito hinalikan ulit at doon naniwala siya sa mga sinasabi nito. Hindi inaasahan ni Glendon na darating sa araw na ito ang ama at kasama nito ang magiging balae at ang babaeng ayaw niyang pakasalan. Nasa kanyang opisina si Glendon at nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin. I-give up ba niya ang kumpanya para kay Leia o hahayaan na muna niyang masaktan si Leia? Papasok na sa may meeting room ang ama at ang magiging balae nito pati na rin ang babae. At sumunod naman si Glendon doon at umupo siya sa tabi ng ama. Balae, ito nga pala ang panganay kong anak, si Glendon. Pakilala ng kanyang ama sa ama ng babaeng papakasalan niya. Ngayon ko lang siya nakita ng harapan, balae. Napakagandang bata pala nito. Tiyak na magugustuhan siya ng unika iha ko. Natatawa nitong sambit. Tumawa naman ang ama ni Glendon sa sinabi ng balae. Oo nga balae, kanino pa ba magmamana? At sabay silang tumawa. Siya Glendon, magmano ka sa magiging father-in-law mo. Utos ng ama sa kanya at ginawa niya naman yon. Mano po at kinuha niya ang kamay nito at saka itinapat sa noo. Hindi naman umimik ang babaeng papakasalan niya na kanina pa nagmamasid sa kanila at nakatitig lang ito kay Glendon. Glendon, ito naman ang nag-iisa kong unika iha, si Stephanie. Pakilala nito naman sa maldita. Kilala ko na po siya, sagot ni Glendon. Ha? Kilala mo na ako? Nagtatakang tanong ng babae. Mukhang nagulat siya sa sinabi ni Glendon na kilala. Yes, yung pumunta ka dito para sigawan ng employees ko. Sarkastiko niyang saad. Glendon, sigaw ng ama. Sorry dad. Agad niya namang
paumanhin. O siya, pag-uusapan natin ang araw ng kasal nyo para matapos na ang lahat ng to. Pagsisimula ng ama. Okay balae, kailangan natin ng ingranding kasal at i-anunsyo sa buong bansa ang kasal. Seryosong saad ng matanda. Oo balae, magpapatawag tayo ng mga press para i-anunsyo ang kasal nila. Dad, kailangan po bang i-announce sa buong bansa ang kasal? Pwede po bang wag na? Putol ng babae sa mga ito. Yes, kailangan para malaman ng ibang ka-shareholders namin ng balay ko. Napalungkot ang mukha ni Stephanie sa sinabi ng ama. Napaisip siya sa kanyang sarili. Malalaman ito ni Gaspar na magpapakasal ako, siguradong pupuntahan niya ako. Anong gagawin ko? Okay, Dad. Ang tangi niya lang na isagot. At natapos na rin ang pag-uusap nila. Pagdating ng press conference, saka i-announce ang kasal. Sa kabilang banda naman ay, naglilinis ngayon si Leia sa sala. May narinig siyang nagdo-doorbell. Pero ang sabi ni Glendon sa kanya, kahit sino pa ito, hindi niya ito pagbubuksan. Kaya sumilip na lang siya sa bintana at nakita niyang may babaeng nakatayo sa may pinto. Ngunit laking gulat niya na may lalaking lumapit sa babae. Hindi niya makita ang mukha nito dahil nakaharang sa may gate. Parang nag-uusap ang dalawa at maya-maya pa ay binuksan ng lalaki ang gate. Napagtanto niyang si Glendon pala. Agad niyang binuksan ang pintong papasok. Saka sumalubong sa kanya ang babaeng mukhang mataray ang pagmumukha at sumunod naman dito si Glendon. Umiwas siya ng tingin rito at agad na bumati. Magandang araw po ma'am, sir, bati niya sa dalawa. At agad namang pumasok ang babae at sumapak ng upo sa sofa. Hey, bring me coffee at gusto ko yung matapang, ayaw ko ng matamis. Utos ng babae sa kanya. Oh wait, ikaw lang ba ang katulong dito? Saan ang iba? Mataray nitong tanong. Ako lang po ma'am. Pagkasabi niya rito, agad tumaas ang kilay nito. Leia, doon ka muna sa kwarto mo. May pag-uusapan lang kami. Pagputo ni Glendon sa mga nais nito pa sanang itanong sa kanya. Opo sir. At saka na siya umalis. So, siya lang pala mag-isa ang kasambahay mo. Well, kung kasal na tayo, aalisin ko siya at maghahanap ako ng maraming kasambahay. Parang sinungtura nito. Kahit nasa kwarto siya, rinig niya pa rin ang pinag-uusapan ng mga ito. No, hindi ka titira dito. Sarkastikong sagot ni Glendon sa babae. Napaisip siya sa kanyang sarili. Wait, magpapakasal? Anong ibig nitong sabihin? Why no? Ang bahay mo ay magiging bahay ko na rin pag ikinasal na tayo. Anong sasabihin ni Dad pag ayaw mo akong patirahin dito? Mag-iisip siya na may kalaguyo ka. Malitang saan nito. Bumuntong huminga si Glendon at saka nagsalita. Pwede ba? Umalis ka na? Hindi pa naman tayo kasal ngayon, di ba? Kaya pwede pa kitang paalisin. Galit na utos ni Glendon sa babae. Napatiimbagang ang babae dahil sa sinabi ni Glendon. What? Nagbibiro ka ba? Ganito ba tratuhin ang babaeng papakasalan mo? Natatawang saad ng babae. Napahinto siya sa pakikinig ng marinig niyang papakasalan pala siya ni Glendon. Matapos niyang maibigay ang kanyang iniingatan, ngayon magpapakasal ito sa babae. Palagi na lang ba siya masasaktan ng ganito? Kailangan na niyang umalis dito dahil wala na siyang lugar pa sa mundong ito. Isa rin pala itong manluloko at sinungaling. Bukas, kailangan na niyang makaalis dito, hindi nito nalalaman. Umalis na ang babae at si Glendon naman ay dumiretso na sa kwarto nito. Samantalang, alam ni Glendon na narinig lahat ni Leia ang pinag-uusapan nila ng babae. Nararamdaman niyang nasasaktan ito ngayon. Ayaw na muna niya itong istorbohin dahil nasasaktan rin siya.
bukas na niya ito kakausapin dahil gulong-gulo pa siya sa sitwasyon. Tinawagan niya ulit si Gaspar para yayaing lumabas. "Oh bro, napatawag ka na naman," anya sa kabilang linya. "Oh bro, inom tayo?" "Sure, dating gawi." Natatawa nitong sagot. "Yes," at agad siyang umalis ng bahay. "Anong meron bro? May problema ka na naman?" Seryosong tanong nito. "Oo bro, ikakasal na ako eh." Malungkot niyang sabi sa kaibigan. "Wow, sa lahat ng ikakasal, ikaw lang yung nakita kong hindi masaya. Bakit ba?" Nagtatakang tanong ng kaibigan. "Bro, hindi ko gusto yung girl dahil may mahal na akong iba." "Wow, mukhang malaking problema nga naman yan. Bakit mo pipiliing magpakasal sa babaeng ayaw mo?" "Bro, ang hirap kasi. Ako kasi yung panganay ni Dad at ako yung magmamana ng kumpanya. Hindi ko siya pwedeng suwayin dahil tatagalan niya ako ng mana." Nagulat ito sa sinabi niya at napakunot ang noo. "Bakit ka pa kasi pumayag na magpakasal sa hindi mo gusto bro? Anak ka rin naman, may karapatan ka pa rin sa kumpanya kahit na ayaw mo magpakasal dahil yung shares ng mom mo sa'yo niya ibinigay, right? Nasabi mo yan noon sa akin bago umalis ang mami mo at sumama sa ibang lalaki." Napatingin siya kay Gaspar at sa pagkakataong yun, tama siya. Nasabi niya nga pala rito ang lahat ng time na nag-iinuman sila pag-alis ng kanyang ina. Ang gusto kasi ni Dad na mas lumawak pa ang business niya kaya gusto niya ako makasal sa babaeng yun. "Sino ba kasi yung babaeng papakasalan mo? Wala ka pang sinasabing pangalan eh." Tanong ulit ni Gaspar sa kanya. "Si Stephanie Cordobes bro," sagot niya rito at bigla itong natahimik dahil sa sinabi niya. Si Stephanie Cordobes?" Ulit nito. "Bakit? Kilala mo ba bro?" Hindi ito sumagot. Lumagok lang ito ng isang bote. Kinabukasan, gumising siya ng maaga para maunahan niya si Leia sa pagluluto. Nais niya muna itong pagsilbihan dahil alam niyang nasaktan niya ito. Maya-maya pa ay kinatok niya ito sa kwarto. Ngunit walang sumasagot. Kumatok siya ulit at wala talaga. Kaya pinihit niya ang seradora at pagbukas niya napakaaliwalas ng kwarto at walang Leia sa loob at wala na rin ang mga gamit nito. "What? Nasaan siya? No, I hurt her a lot dahil nalaman niyang ikakasal ako kaya siya umalis." "Hahanapin kita Leia, kahit na anong mangyari. Ayaw ko makasal sa babaeng yun dahil ikaw lang ang mahal ko." Nagmamadali siyang nagbihis nang biglang tumunog ang kanyang phone. Tinignan niya ito. Ang kanyang ama ang tumatawag. "Hello Dad?" Sagot niya rito. "Kailangan mo nang pumunta dito dahil nandito na ang press. I-announce natin ang kasal niyo ni Stephanie at nandito na rin siya, pati ang balai ko." "Okay Dad," ang tipid niyang sagot. Sa kabilang banda naman ay umalis na nga si Leia sa mansyon para hindi na siya mas lalo pang masaktan sa pagpapakasal ni Glendon sa babaeng iyon. "Anak, okay ka lang?" Tanong ng kanyang ina nang makitang nalulungkot siya. "Okay lang po ako, Nay." Matamlay niyang sagot. "May sakit ka ba anak? Mukhang matamlay ka at maputla ka." Saad ng ina at hinawakan ang noo niya. "Hindi ka naman mainit anak. Ano bang problema mo?" Pag-alala nito. "Wala po ito Nay. Sa pagod lang po siguro." "Aling Linda! Aling Linda!" Tawag ng kapitbahay nila sa kanila. Agad naman itong pinuntahan ng kanyang ina. "Ano ba yun Lope?" "Nakita ko itong balita sa cellphone ng anak ko at hinahanap si Leia Ganua ng isang gwapong nagsasalita dito." Excited nitong sabi pero hindi niya ito pinansin dahil kalokohan lang kung may maghahanap sa kanya.
Anak, tignan mo nga ito. Saka ipinaharap sa kanyang ina ang cellphone. At nagulat siya nang makita niya si Glendon ang nagsasalita. Sa mga nanonood ngayon sa announcement na ito, please, makinig po kayo. Hindi ko po gusto magpakasal sa anak ng isa sa kaibigan ng family namin dahil may mahal na akong iba at siya lang yung babaeng nagpatibok ng puso ko. Siya lang yung babaeng papakasalan ko. Sabay tanong ng isang reporter, Sir Glendon Villaflorente, sino ba itong napakaswerteng babaeng nais yung pakasalan? Tanong nito. I love her so much. She's Leia Ganuan. Leia, kung nakikita mo man ako ngayon na nagsasalita at ipinagsisigawan ko sa buong mundo na mahal kita, please, bumalik ka na sa bahay. I miss you and I love you, Leia. Napatanga siya sa mga narinig at napayakap siya sa kanyang ina at umahagulgol ng iyak. Nay, mahal ko po siya. Nagulat ang kanyang ina sa sinabi niya at saka nito kinalas ang kamay niya sa pagkakayakap nito. Ano? May namamagitan na ba sa inyo, anak? Taka ang tanong ng ina. Opo, Nay. Pupuntahan ko po siya. Anak, wala na akong magagawa dahil kayo namang dalawa ang nagmamahalan, kaya boto na ako sa kanya. At saka ngumiti ng matamis ang kanyang ina. Oh, teka, pupunta ka doon na ganyan ang itsura mo? Mag-ayos ka muna. Sa kabilang banda naman ay, sinapak si Glendon ng kanyang ama at lumabas ang pulang likido sa kanyang mga bibig. I can explain, sagot niya sa ama habang pinapahid ang labing may dugo. You don't need to explain. Pinahiya mo ang angkan natin, lalo na ang kumpare ko. Sigaw nito sa kanya at napatingin sa kanila ang lahat. Nagulat rin si Stephanie sa ginawa ng ama ni Glendon. Dad, kahit anong gawin niyo sa akin, hindi ko papakasalan ang babaeng yan dahil hindi ko siya mahal. Galit na sagot ni Glendon. Wala ka talagang kahihiyan. At akmang susugurin na naman si Glendon ng ama nito. Biglang may nagsalita. Tito, please stop it. Tawag ni Gaspar sa ama ni Glendon. At napalingon si Stephanie sa nagsalita. Hindi agad nakagalaw si Stephanie na makita niya na ang boyfriend ang nagsalita. Gaspar? Halos pabulong na sabi nito. Lumapit ito kay Glendon at ama nito. Tito, wag po. May sasabihin po ako sa inyong lahat. Gaspar, no, don't do this to me. Anya ni Stephanie sa isip. Ano yun, Gaspar? Bakit ka nandito? Tanong ni Don Villaflorente. Tumingin si Gaspar kay Stephanie at agad naman umiwas ng paningin si Stephanie kay Gaspar. Stephanie? Tawag nito kay Stephanie. Nagtaka ang ama ni Stephanie nang makitang unti-unti itong lumalapit kay Stephanie at tinawag ang pangalan ng anak. Stephanie, do you know him? Tanong ng ama nito. Yes, Dad. He's just a friend. Pagkukunwari nito, saka nito hinila si Gaspar palabas at nagtaka ang lahat sa nakita. Stephanie! Sigaw ng ama nito, ngunit hindi sila pinansin ni Stephanie at agad na inakay palabas si Gaspar. At naiwang nagtatanong ang mga mata ng ama ni Glendon sa ama ni Stephanie at kahit si Glendon hindi niya alam kung anong namamagitan sa kaibigan at sa babae sanang ipapakasal ng ama sa kanya. Dad, I have to go. Paalam ni Glendon sa ama. We are not done yet. I want to talk to you, Glendon. Saad ng ama. Ngunit hindi iyon pinansin ni Glendon. Agad na siyang lumabas at naiwang ang dalawang ama sa loob ng opisina. Samantalang nasa parking lot na nakatayo lang si Stephanie at Gaspar sa may tapat ng kotse nito at nag-uusap. Stephanie,
Sabihin mo na ang totoo sa dad mo at kay Glendon. Gaspar, stop it! Wala na tayo. Kaya tigilan mo na ako. Pwede bang wag na wag ka nang magpapakita pa sa akin? Sigaw niya sa pagmumukha ni Gaspar. Paano ang baby natin, Stephanie? Wag mong sabihin ipapaako mo ito kay Glendon. Stephanie, pananagutan ko naman ang nangyari sa atin. Nagulat si Glendon sa sinabi ni Gaspar nang marinig ang mga sinabi nito dahil papalabas na siya sa parking lot nang maulinigan niya ang boses ni Gaspar. At tumingin siya sa direksyon ng dalawa at nakita niya nga nag-uusap ang dalawa. Stop it, Gaspar! Gusto kong si Glendon ang makilalang ama ng batang to. Sa kanya itinuro ang sentido. What? Hindi! At naputol ang sasabihin sana ni Gaspar nang magsalita si Glendon. No, Stephanie, dahil mas lalong hindi ako papayag na magpapakasal sa isang tulad mo dahil alam ko na ang lahat. Bakit hindi mo sinabi sa ama mo ang totoo? At saka siya tumingin kay Gaspar. No, please Glendon. At umiyak na siya nang malamang narinig lahat ni Glendon ang pag-uusap nila ni Gaspar. Gaspar, di ba kaibigan kita? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin na girlfriend mo pala siya at buntis na? Galit niyang binalingan si Gaspar at agad niya itong sinuntok sa mukha at umagos ang mapupulang likido sa labi ni Gaspar. Glendon, wag! Sigaw ni Stephanie nang susuntukin niya pa sana ito. Bro, sorry. Ang tangi na lang nasabi ni Gaspar kay Glendon. Hindi na siya sinuntok pa ulit ni Glendon dahil pumagitna na si Stephanie. Please, Glendon, stop it! Pagmamakaawa ni Stephanie kay Glendon at sa kanya niyakap si Gaspar. At agad na siyang umalis sa lugar na yon at umuwi sa bahay niya. Naiwan namang ipinapatayo ni Stephanie si Gaspar at inalalayan papasok sa loob ng kotse. Sa kabilang banda naman ay, habang nag-aayos si Leia sa kanyang sarili, bigla namang tumawag ang kanyang ina. Anak, Leia! Tawag sa kanya ng ina. Po, malapit na po ako matapos dito, Nay. Sagot niya. Anak, bumaba ka nga dito. Bilisan mo. Pagmamadali ng kanyang ina. Nay naman, andyan na po. Sagot niya. Kinuha niya na ang bag at saka lumabas ng kwarto. Pero bago niya muna isinara ang pinto, huminga muna siya ng malalim. Palabas niya, natigilan siya at napatingin sa lalaking nakaupo at kaharap ang kanyang ina. Mukha ang saya-saya pa nila dahil nagtatawanan ang mga ito habang nag-uusap. Nakita naman siya ni Glendon at nakatingin sa kanilang kinaroroonan. O siya, maiwan ko muna kayo at maghahanda lang ako ng merienda. Paalam ng kanyang ina, sabay alis. At naiwan silang dalawa ni Glendon sa sala na nagkakatitigan. Unti-unting lumapit si Glendon sa kanya at saka siya niyakap ng mahigpit. Huwag mo na akong iwan ulit, baby. Bulong nito sa kanya. At bigla siyang nakaramdam ng kuryenteng dumadaloy sa katawan niya papunta sa kaibuturan. Bago pa siya manghina, itinulak niya ito ng bahagya. Sir, ano ba? Baka makita tayo ni nanay. Pag-alala niya rito, napatawa naman ito sa reaksyon niya. Ano nakakatawa sa sinabi ko, ha? Wala? Saka siya nito inakbayan at iginaya sa may upuan. Eto na ang merienda niyo. Pagpasensyahan mo na, Glendon, at ito lang ang maipapamerienda ko sa'yo. Saad ng kanyang ina. Okay lang po, Nay. Sabay ngiti nito. Ano? Anong sabi mo? Takang tanong niya. Sabi ko, Nanay, bakit? Ayaw mo ba? Nay, bakit kayo pumapayag na tawagin kayong nanay ng taong ito? Pagmamaktol niya. Tumawa naman ang kanyang ina dahil sa reaksyon niya. Anak,
Nagpaalam na si Glendon sa akin at sinabi niya rin niya sa akin ang gusto niya. Kaya kayo na ang bahalang mag-usap dahil okay na sa akin anak. Dahil alam kong mahal niyo naman ang isa't isa. Hindi na ako hahadlang pa. At saka matanda na ako, Leia. O siya, aakyat na ako sa kwarto. Mahabang linya at sabay alis. At nang matapos mag-usap ng dalawa, nagpaalam muna si Glendon sa kanya dahil may aasikasuhin ito at babalik rin ito bukas. Kinabukasan, naalimpungatan siya sa tawag ng kanyang ina mula sa labas. Leia, gumising ka na dyan. Nandito na si Glendon. Napabalikwas siya ng bangon at nag-ayos ng sarili. Nag-toothbrush agad siya, naghilamos, nagsuklay at nagpalit na rin ng damit. Pagbaba niya, nakaupo na si Glendon sa may sala. Babe, ba't ang tagal mo? Tanong nito sa kanya. Saka ito lumapit sa kanya. Ano kasi? Naputol ang sasabihin niya nang bigla siya nitong hinalikan ng mabilis. Huy! Ang tangi niya na lang nasabi, saka natawa. Ano ka ba naman? Pabigla-bigla eh. Tumawa lang ito sa sinabi niya. Babe, sumama ka ngayon sa akin para ipakilala kita sa family ko. Dumating na ang kapatid ko galing US at kasama natin mag-dinner ang dad ko. Pag-aaya nito sa kanya. Kaso, baka nagalit ang daddy mo at hindi niya ako matanggap dahil isa lang kaming mahirap. Nag-aalangan niyang sagot. No, ipaglalaban kita babe. Please, magtiwala ka lang sa akin. Lumipas ang ilang minuto, narating na nila ang mansyon ng ama ni Glendon. Nasa parking lot na sila ng bahay at napansin niyang maraming magagarang sasakyan ang nakapark dito sa parking lot. Inalalayan siya ni Glendon, pababa ng kotse. Babe, kinakabahan ako. Bulong niya rito. Kumapit ka lang sa braso ko, okay? Tanging sagot ito. Saka siya nito iginaya papasok sa loob ng bahay. Namangha siya sa nakikita. Mas maganda pa ito sa bahay ni Glendon at mas malaki sa inaasahan niya. Nakikita niya ang isang chandelier na nakasabit sa center ng sala. Pumasok pa sila sa isang pinto na pagbukas ay isang malawak na dining area. May mga nakaupo na sa mga upuan at pinagtitinginan silang dalawa ni Glendon. Nagtataka siya dahil ang sabi ni Glendon, yung kapatid niya lang at ang daddy niya ang makakasalo nila ngayong gabi. Ngunit bakit parang ang daming bisita ng kanyang ama? Inalalayan siya ni Glendon papunta sa isang upuan at saka ngumiti sa kanya. Nahihiya siya dahil sa kanyang lahat nakatingin. Napatingin siya sa isang pares na matang nakatitig sa kanya. Ngunit hindi niya lang matandaan kung saan sila nagkita. Pinagmasdan niya ito. Nasa di kalayuan ang lalaking iyon. Kanina pa ito nakatitig sa kanya. Ladies and gentlemen, and also to my dad and brother Glide John, I know I've not done enough for our company. I have so many journeys to travel with, but I know my limitations. That's why I am here now in front of you to make things right for me. Dad, sorry for being rude and hard-headed to you. I know I was wrong, that's why I will keep on saying sorry for what I did. And also, I hope you understand, Dad. Here in front of you guys, I want to meet my future wife, Leia Ganuan. At saka sila pumalakpak. Nagulat siya sa mga sinabi nito. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig niya rito. Unti-unting lumalapit si Glendon sa kanya. Pagkalapit nito, hinawakan ang kamay niya at saka siya nito iginaya sa ama nito. Kinakabahan siya habang papalapit sila sa kinauupuan ng ama nito. Baka masampa na naman siya gaya noon. Dad, this is Leia. Pakilala nito sa kanya at saka siya humalik sa kamay ng ama. I know, so hindi ko na mapipigilan pa ang gusto mo, Glendon. Baka namang hindi mo siya papakawalan dahil sa ganda niya. Ang tangi lang nasabi ng ama nito. Kuya, ipakilala mo naman ako sa kanya.
Saad ng kapatid ito. Leia, siya yung kapatid kong nasa state. Pagpapakilala nito sa kapatid. Hi Leia, bati nito. Hello, sabay ngiti. At lumapit naman sila sa isang lalaki na napansin niya kanina pa ito nakatingin sa kanya. Nang malapitan ay mapagtanto niyang kilala niya pala ito. Siya yung lalaking nanloko sa kanya. Bryce? Gulat niyang sabi. Nagtatakang tumingin sa kanya si Glendon. Oh, hi Leia. Matamlay nitong bate. Magkakilala kayo? Tanong nito. Oo, sabay nilang sagot ni Bryce. Napakunot lalo ang noo ni Glendon na magsabay silang magsalita ni Bryce. At saka siya hinila ni Glendon papunta sa sala. Leia? Bakit? Maangyang tanong. Bakit kayo magkakilala? Tanong niya. Oo nga pala. Hindi ko pa naikwento sa'yo about sa aming dalawa. Actually, naging boyfriend ko siya. Pero niloko niya ako. Kaya yung araw na makita mo akong naglalakad sa daan, nawala sa sarili, yun rin ang araw na halos magpakamatay ako dahil nahuli ko siyang may babaeng katalik sa loob ng kanyang kwarto. Mahaba niyang paliwanag. So, kaya ganun na lang ang reaksyon niya kanina. Well, hindi ka na niya maagaw pa sa akin dahil hindi na kita ibibigay sa kanya. Saka siya nito siniilan ng halik. Hey, doon nga kayo sa kwarto. Lalagam dito eh. Puto ni Glide dyan sa paglalambing nilang dalawa. Pareho silang natawa sa tinura nito. Naglakad-lakad sila sa may hardin ng bahay ng magkahawak kamay. Babe, bakit? Paano mo pinaamo ang dad mo? Diba, galit yun siya sa'yo? Tanong niya. Nalaman niyang buntis nga talaga si Stephanie at ipinagtapat na rin nila sa dad niya ang nangyari. Kaya ayun, ano pa nga ba ang magagawa ng dad niya? Buntis na ang anak niya. Kaya pala ang lakas ng loob mo na dalhin ako dito. Sabay ngiti niya rito. Humarap ito habang nasa gitna sila ng mga magagandang bulaklak sa hardin at hinawakan ang mukha niya. Yes, baby. Kaya gusto kong sumama ka dito para ipaalam mo sa lahat na ikaw lang ang babaeng papakasalan ko. Sabay halik nito sa mga labi niya at gumanti rin siya ng halik. Sabay silang nalulunod sa kaligayahang nadarama ngayon. Lumipas ang 5 buwan. Nagpakasal na sila ni Glendon at masayang magkasama sa iisang bahay. Buntis na rin ngayon si Leia ng 1 buwan. Sobrang saya na darama niya dahil hindi niya inaasahang ito ang makakatuluyan niya sa habang buhay. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig kina Glendon at Leia. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.